ang 10 segundo ng Pilipino. Ang Heathrow Airport sa London, kilala sa buong mundo bilang isa sa mga pinakamahigpit na paliparan pagdating sa immigration screening, ay laging puno ng tensyon. Ang mga manlalakbay, nakapila sa mahabang linya, ay hindi mapakali habang naghihintay sa matatalas na tingin ng mga immigration officer na nagpapalala pa sa kaba sa paligid. Sa araw na iyon, isang grupo mula sa malaking news media outlet ng Amerika, ang CNN, ay bumisita sa paliparan upang mag-ulat tungkol sa mga isyu sa imigrasyon at pamamahala sa hangganan. Tinukunan ng kamera ng CNN ang mga eksena ng mga biyaherong sumasailalim sa mahigpit na pagsusuri, habang ang mga manlalakbay mula sa ibang mga bansa ay nahihirapan sa mga tanong at problema sa dokumento. Isang lalaking Pilipino ang tahimik na nakapila. Ang kanyang kalmadong kilos at banayad na ekspresyon ay nakakuha ng pansin ng mga nasa paligid. Maging ang kamera ng CNN ay natuon sa kanya, at sa sandaling humarap siya sa immigration officer, isang nakakagulat na pangyayari ang nasaksihan ng lahat, isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang crew ng CNN na nakasaksi sa eksena ay agad na nagkaroon ng isang emergency meeting at nagpasya na gumawa ng isang espesyal na ulat. Ang palabas na iyon ay agad na naging usap-usapan sa buong mundo, na umani ng paghanga at papuri. Ano nga ba ang nangyari sa lalaking iyon? Ano ang kaganapan na nag-udyok sa CNN na gumawa ng isang espesyal na ulat? At ano ang lihim sa likod ng pangyayaring ito na umagaw sa atensyon ng buong mundo? Halina't alamin natin. Ang Heathrow Airport sa London ay isang pangunahing sentro sa Europa na ginagamit ng mga manlalakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Milyon-milyong tao ang dumadaan sa paliparang ito taon-taon, na nagsisilbing pangunahing gateway sa United Kingdom. Habang pinupuri ito sa laki at kaginhawahan, kilala rin ito sa pagkakaroon ng isa sa pinakamahigpit na pagsusuri sa imigrasyon sa buong mundo. Dahil dito, maraming bisita ang nakapila na may bakas ng kaba sa kanilang mga mukha. Ang matatalim na tingin ng mga opisyal ay isang karaniwang tanawin sa Heathrow. Sa araw na iyon, mas siksikan kaysa karaniwan. Mahabang pila ng mga manlalakbay mula sa buong mundo ang nabuo. Sa gitna ng lahat ng ito, isang lalaking Pilipino ang tahimik na naghihintay. Mahigpit niyang hawak ang kanyang pasaporte ng Pilipinas. Bagamat simple lang ang kanyang anyo, kitang-kita ang kanyang kumpiyansa. Sa gitna ng mga biyaherong hindi maitago ang kanilang kaba, ang kanyang kalmadong postura ay kapansin-pansin. Kasabay nito, ang grupo ng CNN, isa sa mga pinakamalaking news media outlet sa Amerika, ay nasa Heathrow. Kilala ang CNN sa kanilang malawak na saklaw sa buong mundo na mabilis at detalyadong nag-uulat ng mga internasyonal na balita sa pamamagitan ng telebisyon at online para sa mga malalaking isyu sa politika, ekonomiya, at internasyonal na usapin. Nagpapadala sila ng mga pangkat upang maghatid ng tumpak at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ang layunin ng CNN sa Heathrow sa pagkakataong iyon ay gumawa ng isang espesyal na ulat tungkol sa mga isyu sa imigrasyon sa Europa at ang kasalukuyang estado ng pamamahala sa hangganan. Lalo pang hinigpitan ng UK ang kanilang mga panuntunan sa imigrasyon bilang bahagi ng kanilang mga patakaran, at layunin ng CNN na ipakita ang tunay na epekto nito sa mga manlalakbay at sa lokal na komunidad. Habang kinukunan ang mga taong nakapila, maingat na itinatala ng crew ang oras at proseso ng pagsusuri. Ang mga patakaran sa imigrasyon ng Heathrow ay nangangailangan ng mga dokumento na nagpapatunay sa detalye ng tutuluyan at plano ng pag-uwi,
Kung may kulang, hindi papayagang makapasok at maaaring agad na pauwiin. Bagamat ang mahigpit na mga patakarang ito ay para maiwasan ang ilegal na pananatili at mga banta sa seguridad, ito ay isang malaking pagsubok para sa mga manlalakbay. Unang nakunan ng kamera ang isang Pranses na negosyante, naka-business suit. Kumpiyansa siyang lumapit sa opisyal para sa isang mahalagang pulong sa London. Gayunpaman, nang tanungin kung saan ang kanyang tutuluyan, nagbigay siya ng malabong sagot na sinasabing hindi pa ito naayos dahil sa schedule ng pulong at plano niyang ayusin ito pagdating doon. Naging problema ito. Mahigpit na sinabi ng opisyal na hindi siya maaaring pumasok nang walang dokumentong nagpapakita ng isang tiyak na lugar na tutuluyan. Nagpanig siya at sinubukang tawagan ang kanyang kumpanya, ngunit mahina ang signal at hindi niya makumpirma ang kanyang tirahan. Ang kanyang pagpasok ay ipinagpaliban at dinala siya sa ibang lugar para sa karagdagang proseso. Sa huli, dahil hindi niya mapatunayan ang kanyang tutuluyan, hindi siya nakadalo sa kanyang nakatakdang pulong at sinabing malaki ang naging epekto nito sa kanyang mga susunod na plano. Ang imahe niya na nakayuko at pagod habang naghihintay ay nakakaantig. Sumunod na nakunan ng kamera ang isang pamilyang turistang Tsino. Nakakasual na damit at may hawak na travel guide. Masaya silang nakapila. Ngunit ang kanilang kasabikan ay naputol ng mahigpit na pagsusuri sa imigrasyon. Napilitan ang pamilyang Sino na magpalipas ng gabi sa waiting area ng paliparan. Ayon sa mga ulat, kulang ang pagkain at ang mga bata ay umiiyak dahil sa gutom bago sila nakatulog. Kinabukasan, kahit na nakasakay sila sa flight pabalik sa China, ang mga magulang ay pagod na pagod at ang mga bata ay matamlay. Ang ibang mga manlalakbay na nakasaksi sa mahigpit na pagsusuri ay lalong kinabahan. Sa gitna ng lahat ng ito, tanging ang lalaking Pilipino ang nanatiling tahimik na naghihintay sa kanyang pagkakataon. Ang kanyang kalmadong kilos ay isang malaking kaibahan sa pagkabalisa ng mga nasa paligid niya. Nakuha siya ng kamera ng CNN crew at nagbulungan pa ang mga staff. Mahihirapan din kaya ang taong ito. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon ng lalaking Pilipino nang humakbang siya mula sa pila at tumayo sa harap ng opisyal. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Walang pag-aalinlangan niyang iniabot ang kanyang pasaporte. Ang kilos niya ay walang bahid ng kaba. Sa halip, ito ay napaka-natural at malumanay. Tahimik na kinuha ng opisyal ang pasaporte. Sa gitna ng katahimikan, biglang huminto ang kamay ng opisyal. Pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at mahinahon niyang sinabi, para sa mga Pilipino, 10 segundo lang, sapat na. Isinara ng opisyal ang pasaporte, mabilis na tinatakan at sinenyasan siyang dumaan sa gate. Ang lalaking Pilipino ay magalang na yumuko, tumango at nagpatuloy na may ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga manlalakbay sa likod niya na nakasaksi sa lahat ay natigilan. 10 segundo lang ba talaga iyon? Bulungan ng mga tao. Maging ang reporter ng CNN ay namangha sa bilis at tinanong ang kameraman, "Inurasan mo ba iyon?" Sumagot ang kameraman, "Walang duda, 10 segundo. Baka mas mabilis pa nga." Ito ay isang malaking kaibahan sa Pranses na negosyante at sa pamilyang Tsino na sumailalim sa mahabang pagsusuri. Ang oras na ginugol ng lalaking Pilipino ay ilang segundo lamang. Ang bilis ng proseso ay nag-iwan sa lahat na tulala. Bakit siya lang ang nakalusot ng ganoong kadali? Nagsimulang mag-isip
ang mga naghihintay na pasahero, ngunit walang nakaintindi sa tunay na kahulugan ng sinabi ng opisyal na para sa mga Pilipino, 10 segundo lang, sapat na. Ang tanging malinaw ay may espesyal na kahulugan ang hawak niyang pasaporte ng Pilipinas. Kahit na matapos siyang dumaan sa gate at mawala sa loob ng paliparan, nagpatuloy ang mga tanong at usap-usapan sa mga nakapila. Ganoon ba kalakas ang pasaporte ng Pilipinas? May espesyal na kapangyarihan ba ang dala ng Pilipinong iyon? Ang mga reporter ng CNN ay may parehong mga tanong at nagpatuloy sa pagkuha ng video habang inoobserbahan ang sitwasyon. Nagpasya ang crew na magpatuloy sa pagmamasid sa loob ng paliparan. Nakita nila ang iba pang mga Pilipinong manlalakbay na sumailalim sa pagsusuri at sila rin ay nakalusot ng napakabilis. Ang mga manlalakbay mula sa ibang bansa na nakasaksi nito ay hindi makapaniwala. Mula sa likod ng pila, may mga nagtatanong, bakit ang mga Pilipino lang ang pinapayagang dumaan ng ganoon kadali? Matapos ang kanilang coverage sa paliparan, agad na nagpulong ang mga reporter ng CNN at nagpasya na gumawa ng isang espesyal na ulat tungkol sa pangyayaring ito. Gamit ang mga video at panayam na kanilang nakalap, mabilis na inihanda ng crew ang special feature. Ang natapos na programa ay ipinalabas sa prime time noong gabing iyon. Nagsimula ang programa sa mga kuha mula sa Heathrow Airport habang ipinapakilala ang mga eksena. Sinabi ng host ng CNN, mga kababayan, panoorin ninyo ito sa Heathrow Airport sa London habang ang mga manlalakbay mula sa buong mundo ay dumadaan sa mahigpit na pagsusuri. Tanging mga Pilipino lamang ang nakuhanan na nakakalusot ng napakabilis. Ipinakita sa screen ang hirap na dinanas ng Pranses na negosyante, ang pamilyang turista mula sa China at ang iba pang mga manlalakbay na nakapila. Pagkatapos, ipinakita ang sunod-sunod na pagdaan ng mga Pilipino sa gate. Bakit ganito ang espesyal na pagtrato sa mga Pilipino? Tanong ng host. Nagsimulang magbigay ng kanilang mga opinyon ang mga panauhin. Isang eksperto sa internasyonal na relasyon ang nagsabi, ang pasaporte ng Pilipinas ay isa sa mga pinaka-respetado sa mundo. Walang duda iyan. Sa puntong iyon, isang panauhing Tsino ang sumabat, kalokohan yan. Biglang naging tensyonado ang studio. Siguradong nanuhol ang Pilipinong iyan para makalusot ng mabilis. Imposibleng ganoon kadali iyon. Ang pamilyang Tsino ay dumanas ng ganoong kahirapan, tapos ang mga Pilipino ay may espesyal na pagtrato? Imposible. Habang nagkakagulo sa studio, mahinahong nagtanong ang host, panunuhol? Sa tingin nyo ba ay papalampasin ng aming news team ang ganoong krimen at gagawan pa ito ng espesyal na ulat? Ang kalmadong tindig ng host ay nagpatahimik muli sa studio. Pagkatapos, sinabi ng host, kami sa CNN ay gumagawa ng aming mga ulat batay sa mahigpit na panuntunan sa pamamahayag. Ang video na ito ay tapat na naglalahad ng mga katotohanang aming nakalap sa lugar. Ang pagbaluktot sa katotohanan ay isang kasinungalingan sa aming mga manonood. Nagpatuloy ang host sa pagpapaliwanag. Matagal nang idineklara ng gobyerno ng UK na ang mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas ay itinuturing na mga low risk at mapagkakatiwalaang manlalakbay. Maaari silang dumaan ng mabilis, katulad ng mga mamamayan ng UK at EU. Nang marinig ito, nagpakita ng pagkaunawa ang mga panauhin sa studio. Idinagdag pa na ang dahilan kung bakit hindi ginamit ng Pilipinong lalaki ang automated gate ay dahil sa kanyang partikular na trabaho na nangangailangan ng manual na pagsusuri. Bukod pa rito, ipinaliwanag na ang pasaporte ng Pilipinas ay nagbibigay daan sa visa-free na pag-access sa maraming bansa
at palaging nasa mataas na ranggo sa mga listahan ng pasaporte. Ito ay patunay na ang Pilipinas ay itinuturing na isang mapagkakatiwalaang bansa. Nang tiningnan ng host ang panauhing Tsino, nawala na ang kanyang tapang, namumula ang kanyang mukha at nakayuko siya. Ang espesyal na ulat ay nagsiwalat ng mas nakakagulat na katotohanan. Dahil sa sobrang taas ng tiwala sa pasaporte ng Pilipinas, ito ay nagiging target ng pamemeke sa ilang bansa. Sa huling bahagi ng programa, ipinakita ang mga kaso ng pamemeke ng pasaporte. Isang partikular na kaso ang nag-iwan ng malaking epekto. Lumipat ang eksena sa isang video ng insidente sa Heathrow noong 2023. Isang mag-asawang Sino ang nagpakita ng pasaporte ng Pilipinas sa opisyal at sinabing, "Kami ay mga Pilipino." Gayunpaman, ang kanilang kilos ay hindi natural at ang kanilang punto ay iba. Naghinala ang opisyal at nagtanong ng mas detalyadong mga katanungan. Saan kayo nakatira sa Pilipinas? Saan inisyu ang pasaporteng ito? Ang mag-asawa ay hindi makasagot ng diretsyo. Matapos suriin ng mabuti ang pasaporte, natuklasan ng opisyal na ito ay peke. Ang sumunod na eksena ay nagpakita sa mag-asawa na nakayuko sa interogasyon. Sa huli, umamin ang lalaki, ang pasaporteng ito ay ginawa sa Beijing. Sinabi niya na narinig nila na kung magpapanggap silang Pilipino, madali silang makakapasok sa mahihigpit na paliparan tulad ng Heathrow. Ang insidenteng ito ay muling nagpakita na ang pasaporte ng Pilipinas ay hindi lamang isang dokumento sa paglalakbay, kundi isang simbolo ng tiwala na kinikilala sa buong mundo. Sa maraming bansa, ang pagkakita lamang sa pasaporte ng Pilipinas ay nagbibigay na ng kapanatagan, kaya't nagiging mas mabilis ang proseso. Ayon sa datos na ipinakita sa programa sa nakalipas na dekada, ang pasaporte ng Pilipinas ay isa sa mga pinakamadalas na pinepeke sa buong mundo. Ang dahilan ay ang dami ng mga bansang maaaring puntahan nang walang bisa ng mga may hawak nito at ang reputasyon ng mga Pilipino bilang mga taong hindi gumagawa ng gulo sa ibang bansa. Ang tiwalang ito ay isang kaakit-akit na target para sa mga may masamang intensyon. Sa isang panayam, sinabi ng isang opisyal sa Heathrow, sa kaso ng mag-asawang iyon, hindi ang pasaporte mismo, kundi ang kanilang kilos at pag-uugali ang nagbunyag sa kanila. Biglang lumingon ang host sa studio, hinahanap ang panauhing Tsino na kasama pa rin sa diskusyon. Ngunit wala na siya. Isang staff ang bumulong na nang magsimula ang usapan tungkol sa peking pasaporte. Bigla siyang namutla. Sinabing masama ang kanyang pakiramdam at umalis. Bagamat nagulat, agad na bumalik sa kanyang wisyo ang host at nagpatuloy sa programa na may ngiti. Ang diskusyon sa studio ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga manonood. Sunod-sunod na dumating ang mga komento mula sa mga manonood. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganoon kalaki ang tiwala sa pasaporte ng Pilipinas. Ang katotohanang may mga namemeke nito ay patunay lamang kung gaano kataas ang pagtingin sa katapatan ng mga Pilipino. Gusto kong matutunan ang pag-uugali at kultura ng mga Pilipino. Ang tiwalang ito ay binuo ng pagsisikap ng bawat isang tao. Ramdam na ramdam ko iyon. Habang nakukuha ang interes ng mga manonood, mas lumalim ang talakayan. Bumalik ang programa sa insidente sa Heathrow at sinagot ng mga eksperto ang tanong kung bakit labis ang tiwala sa mga Pilipino. Una, binanggit ang pagiging magalang at ang pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino. Ipinakita sa screen ang mga Pilipinong manlalakbay na may banayad ng ngiti, magalang na tumatango sa immigration
at laging nagsasabi ng salamat po at pasensya na po. Ang ganitong ugali ay naghihiwalay sa kanila sa ibang mga manlalakbay. Ipinaliwanag ng isang eksperto sa lipunang Pilipino, puno ito ng pakikipagkapwa-tao. Mula pagkabata, tinuturuan na silang maging mabait at magalang. Ito ay natural na lumalabas sa kanilang pag-uugali kapag nasa ibang bansa. Pangalawa, binanggit ang kanilang maayos na pagkilos sa mga pampublikong lugar. Ang mga Pilipinong turista ay hindi nananabotahe sa pila, tahimik na naghihintay at nagsisikap na huwag magdulot ng abala. Sinabi ng eksperto, sa lipunang Pilipino, ang pagsunod sa kaayusan at pagpila ay itinuturing na isang karaniwang birtud. Ang pagkakaibang ito ay mas kapansin-pansin sa ibang bansa. Pangatlo, binanggit ang kanilang paggalang sa mga lokal na patakaran. Maraming Pilipinong manlalakbay ang nag-aaral muna tungkol sa kultura at mga alituntunin ng bansang kanilang bibisitahin upang maiwasan ang problema. Sa pagsusuri sa Heathrow, ang mga Pilipinong manlalakbay ay naghanda ng kompletong dokumento at mabilis na naibigay ang impormasyong kailangan ng opisyal. Ang ugaling ito ay isang salik sa pagpapataas ng tiwala ng mga opisyal. Bukod dito, sinabi ng isang opisyal sa Heathrow sa isang panayam, ang mga Pilipinong manlalakbay ay laging handa. Ang kanilang mga sagot sa tanong ay maikli at tumpak. Mula sa kanilang kilos at pag-uugali, mararamdaman mo ang kanilang katapatan at mataas na antas ng disiplina. Dahil dito, napakabilis ng aming pagsusuri. Ang mga pahayag na ito ay muling nagpatunay kung gaano kataas ang pagtingin sa disiplinado at tapat na pag-uugali ng mga Pilipinong manlalakbay. Sa pag-ere ng espesyal na ulat, maraming komento ang ipinadala ng mga manonood mula sa buong mundo. Hindi ito himala ng pasaporte, kundi himala ng mamamayan. Nararapat lamang ang tiwalang ibinibigay sa mga Pilipino. Ang mga salitang ito ay nagpahayag ng malalim na damdamin ng mga manonood. Naging malinaw na ang pasaporteng hawak ng mga Pilipino ay may kahulugang higit pa sa isang dokumento. Ito ay nagpapakita kung paano pinahahalagahan ang kanilang kilos at pag-uugali sa buong mundo. Mayroon ding mga komentong nagsasabing, ang Pilipinas talaga ang pinakamagaling. Ang insidente sa Heathrow ay nag-iwan ng malakas na impresyon. May isang manonood na nagbiro, gusto ko na ring maging Pilipino. Mayroon ding mga seryosong pagsusuri. Ang pagiging magalang at mabait tulad ng mga Pilipino ay marahil ang susi sa tagumpay sa mundo. Marami tayong matututunan sa kanilang pag-uugali. Dapat ding gayahin ng ibang mga bansa ang kultura ng Pilipinas. Habang ikinukumpara ang kanilang sariling bansa, muling kinilala ng mga manonood ang halaga ng tiwalang binuo ng mga Pilipino. Ang mga panauhin sa studio ay lalong nagpalalim ng talakayan. Sinabi ng isang international cultural scholar, ang tiwalang binuo ng mga Pilipino ay hindi lamang sa individual na pagkilos. Ang kanilang buong kultura ay nagtataglay ng mga halaga tulad ng katapatan, kabaitan, at pag-aalala sa kapwa. Ang kulturang ito ang nagbunga ng kanilang mataas na reputasyon sa internasyonal na komunidad. Sumunod ang isa pang panauhin. Saan mang bansa magpunta ang mga Pilipino, sinusunod nila ang mga lokal na alituntunin at nagsisikap na makibagay sa lipunan. Ang ugaling ito ang susi sa pagbuo ng tiwala na tumatawid sa mga hangganan. Sa tingin ko, dapat din nating matutunan ito. Nagbahagi rin ang host ng mga anekdota tungkol sa mga Pilipinong turista. Halimbawa, sa isang hotel chain sa Europa, isang Pilipinong bisita ang nag-ingat na huwag maingayan sa hating gabi para hindi makaistorbo sa ibang mga bisita. Sinabi ng isang staff,
espesyal ang mga Pilipinong bisita. Isang American hotel staff ang nagsabi, ang mga Pilipinong bisita ay napakagalang at laging pinapanatiling malinis ang kanilang mga silid. Napakaganda ng kanilang reputasyon sa mga staff. Isang restaurant sa Europa ang nagkomento, ang mga Pilipinong customer ay sumusunod sa oras ng reservation at magalang na nagpapasalamat pagkatapos kumain. Ito ay isang pag-uugaling bihira sa mga customer mula sa ibang bansa. Sa kabilang banda, mayroon ding mga nagmuni-muni kung bakit ang mga manlalakbay mula sa kanilang bansa ay nagdudulot ng problema. Sa aming bansa, maraming turista ang naglalakbay ng hindi handa at nagiging sanhi ng gulo. Naramdaman ko kung gaano kahalaga ang maging handa at igalang ang lokal na kultura tulad ng mga Pilipino. Ipinakita nito kung paano ang ugali ng mga Pilipino ay maaaring maging isang modelo para sa iba. Bukod pa rito, mabilis na tumaas ang interes sa kulturang Pilipino. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa kultura ng Pilipinas. Gusto kong matutunan kung paano kumilos tulad ng isang Pilipino. Maraming ganitong komento ang dumating na nagpapakita ng lumalaking paghanga sa Pilipinas. Ang ilan ay nagsabing balang araw ay pupunta sila sa Pilipinas upang maranasan mismo ang kanilang kultura. Ang programa ay lumampas sa pagiging isang simpleng ulat at naging daan upang itaguyod ang internasyonal na pag-unawa. Ang sinabi ng opisyal sa Heathrow ay tumatak sa isipan ng marami. Kapag nakakasalamuha namin ang mga Pilipinong manlalakbay, nakakaramdam din kami ng kapanatagan. Sila ay mga mamamayang pinagkakatiwalaan. At para sa aming mga opisyal, sila ay isang huwarang dapat igalang. Ang nakakagulat na insidente sa Heathrow at ang espesyal na ulat ay muling nagtanong sa mga manonood, ano ang tiwala? Nagtapos ang isang eksperto, ang espesyal na pagtratong natatanggap ng mga Pilipino sa internasyonal na komunidad ay hindi nagkataon lamang. Ito ay bunga ng isang kultural na background na nagpapahalaga sa paggalang, urbanidad at pag-aalala sa kapwa. Sa Pilipinas, mula pagkabata ay tinuturuan na silang sumunod sa kaayusan at isaalang-alang ang iba. Ito ang dahilan kung bakit sila nakakakuha ng tiwala sa anumang bansa at ang dahilan kung bakit tinatawag na isa sa pinakamalakas sa mundo ang pasaporte ng Pilipinas ay dahil sa suporta ng bawat isang Pilipino. Saan man sila magpunta, sinusunod nila ang mga lokal na alituntunin at nagsisikap na makibagay. Ito ang sumusuporta sa tiwalang natatanggap ng mga Pilipino sa buong mundo. Sinipin ng host ang isang komento mula sa manonood. Sa tingin ko, hindi ito himala ng pasaporte, kundi himala ng mamamayan. Ang mga salitang ito ang sumisimbolo sa espesyal na ulat na ito. Ngunit hindi ito isang himala. Ito ay bunga ng mga henerasyon ng pagsisikap at kultura ng mga Pilipino. Pagkatapos, sinabi niya, ang lakas ng pasaporte ng Pilipinas ay patunay ng kahusayan ng mga Pilipino. Nagpalakpakan ang buong studio. Sa pagtatapos ng programa, nag-iwan ng mensahe ang host sa mga manonood. Sa susunod, sana ay isipin ninyo rin ang kultura ng Pilipinas at sana bawat isa sa atin ay makahanap ng paraan kung paano tayo makakapagbuo ng tiwala. Ang mainit na mensaheng ito ay nagbigay ng bagong inspirasyon at pag-asa sa maraming manonood. Ipinakita sa huling eksena ang imahe ng mga Pilipinong manlalakbay na dumadaan sa gate ng Heathrow, nakangiti at tumatango. Ang kanilang tahimik at magalang na anyo ay hindi lamang nagpapakita ng isang manlalakbay, kundi isang simbolo ng tiwala. Tiyak na naantig ang mga manonood sa eksenang iyon at mas malalim na naunawaan ang halaga ng pagiging isang Pilipino. Matapos ang pag-ere,
Nag-viral sa social media at sa mga balita ang mga salitang tulad ng "ang ganda ng kulturang Pilipino" at "himala ng mamamayan." Ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay naging sentro ng internasyonal na talakayan. Ang espesyal na ulat na ito ay nagbigay ng isang mahalagang pagkakataon para muling kilalanin ang halaga ng Pilipinas bilang isang modelo ng pag-uugali na nagtatayo ng tiwala, at tiyak na magkakaroon ito ng malaking impluwensya sa internasyonal na komunidad sa hinaharap.